stars are brightly shining. It is the night of the dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till he appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices. Oh, night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night divine. Truly he taught us to love one another. His law is love, and his gospel is peace. Chains shall he break, for the slave is our brother, and in his name all oppression shall cease. Sweet hymns of joy in grateful chorus raise we, let all within us praise his holy name. Christ is the Lord. Oh, praise his name forever. His power and glory evermore proclaim. His power and glory evermore proclaim.
Praises be sung, for a King has come. Let all the earth sing for our God and King. Praises be sung, for a Savior reigns, and every knee will bow for our God and King. From the heights of the heavens to the depths of the sea, Jesus, your glory has filled us with wonder, and we rejoice. Hosanna, Hosanna, Hosanna to the King of Kings. Hosanna, Jesus our Savior, Jesus our King, Jesus Messiah, salvation is here. One simple night in one humble town, your glory displayed, your light shone down. Oh, Jesus our Savior, Jesus our King, Jesus Messiah, salvation is here. Yeah.
Amang makapangyarihan, kami nagpapasalamat nga po, Lord, sa bagong umaga na binigay mo sa amin, Lord. For this day nga po na ma-experience nga po itong mga blessings mo, Lord. For this morning nga po na we could worship nga po you kasama nga po ng mga kapatid namin, Lord. We thank you, Lord, for the whole week na sinamahan mo nga kami, Lord, sa mga lakad namin. Ikaw nag-ingat sa amin, nagprotekta nga po, naglayo nga po sa sakit, and patuloy na nagbibigay ng magandang kalusugan nga po, katalinuhan sa bawat isa po sa amin, Lord. Lord, habang ang Pasko ay palapit na nga po ng palapit, Lord, maybe naiisip po ng ibang tao namin, Lord, na how to celebrate nga po tong Christmas. Ngayon may pandemic, hindi po makalabas ang marami nga po, Lord. Bawal lumabas nga po ang mga bata nga po, Lord. Pero Lord, gusto namin tandaan nga po yung ano po ang tala mo po talaga ng Pasko, Lord. The joy nga po, yung pagmamahal nga po, Lord, na ibinigay mo sa amin, Lord. This pandemic won't stop us para ma-experience nga po itong love mo, Lord. Hindi po magiging hadlang to para makapagpakita po kami, makapag-show kami ng pagmamahal sa pamilya namin, sa mga tao po sa paligid namin, Lord. This pandemic is just another trial nga po sa buhay namin na matatagumpayan po namin, Lord. Kasama ka nga po, Lord. Thank you, Lord, sa mga promises mo nga po, Lord. Sa pagdating po ng nag-iisang anak, natutuparin mo nga po itong mga promises mo, Lord. Mga blessings na ininda mo nga po sa bawat isa po sa amin, Lord. Si Jesus po ang Savior namin po. That this pandemic nga po, si Jesus, kayo nga po, Lord, ang magsisave po sa amin, Lord. We believe that this will end na nga po. Hindi po magiging forever to, Lord. And that's what we praise you, Lord, sa mga promises na dala mo, sa pagmamahal na dala mo nga po, Lord, para sa bawat isa po sa amin, Lord. Thank you for your love, Lord. Truly, it is a Merry Christmas nga po kapag ikaw po ang kasama, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Pagbasa sa aklat ni Lucas, unang kabanata, talatang 26 hanggang 38. Nang ika-6 na buwan ng pagdadalang taon ni Elizabeth, ang anghel na si Gabriel ay isinugo ng Diyos sa Nazaret na isang lungsod sa Galilea upang kausapin ang isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya ay nakatakda ng ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa angkan ni Haring David. Lumapit ang anghel sa dalaga at binati ito. Magalak ka, ikaw ay lubos na kinalulugdan ng Diyos. Sumasa iyo ang Panginoon. Naguluhan si Maria at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan ng ganoong pangungusap. Sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugod-lugod ka sa Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki at siya'y papangalanan mong Jesus. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David upang maghari sa angkan ni Jacob magpakailanman. Ang kanyang paghari ay pangwalang hanggan." Paano pong mangyayari ito? Gayong ako'y isang birhen, tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, sa iyo ang Espiritu Santo at mapapasailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Dahil dito, ang isisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos. Hindi ba't alam ng lahat na ang kamag-anak mong si Elizabeth ay baog? Gayon may naglihi siya
At ngayon ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao kahit na siya'y matanda na, sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi." Pagkatapos, umalis na ang anghel. Ang Panginoon ang magpapala sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Hi everybody, from my home to yours, Merry Christmas! Merry Christmas po MCC at sa lahat po ng ating mga daughter churches, Merry Christmas! Nagpapadala din po kami ng pagbati, Merry Christmas sa lahat po ng ating mga online members all around the world. Sa USA, sa Canada, sa Australia, sa Japan, sa Singapore, sa UAE, at sa planetang Pluto. Merry Christmas po sa inyong lahat. At isa na naman pong linggo ng umaga na tayo po ay magsasama. Alam nyo, narinig niyo na marahil sa yung phrase, sa English ito, no? Yung things are looking up. Things are looking up. Ano ba ibig sabihin nun? Parang idiomatic expression to eh. Things are looking up. No? Ang ibig sabihin lamang ng things are looking up, ibig sabihin, yung sitwasyon ay nagiging maayos na, improving na. Ibig sabihin, yung mga pangyayari ay medyo bumubuti na. No? Ibig sabihin nito, yung mga problema ko, yung mga problems ko ay unti-unti nang nawawala o lumiliit na, at saka yung mga opportunities naman medyo gumaganda, no? Pero masasabi ba natin, sa panahon natin ngayon, sa pandemic na ito, masasabi ba natin na things are looking up, no? Sa ibang banda, oo siguro, sa ibang banda naman ay hindi. Nabasa ko to sa Facebook ng aking kaibigan, no? Friend ko siya sa Facebook. Ang sabi niya, ang pinost niya, yung South Korea daw ay nasa third wave na ng coronavirus infection. Pangatlong third wave na, okay? Nagkukulang na raw ng hospital doon, o hospital beds doon sa Korea. Okay? At nakapag-record na daw po yung South Korea ng pinaka-highest COVID infection sa isang araw lamang simula noong February 2022. Okay? So sa atin naman dito sa ating bansa sa Pilipinas, pinagsasabihan na po tayo na talagang mag-ingat po tayo. Ingatan natin yung sarili natin doon sa tinatawag nilang super spreader. Yun lang ngayon ang pangalan ng coronavirus, no? Super spreader. So sobrang ang bilis niya kasing kumalat sa pamamagitan po. Siguro iwasan natin yung mga mararaming tao. Mag-ingat po tayong lahat, no? So we cannot really say na things are looking up. Okay? So, ngayon pong linggo na ito, December 20, gusto ko po mag-suggest po sa atin ng simpleng katotohanan para po sa ating pandemic Christmas at saka sa ating pong new normal New Year 2021. So, paano natin haharapin ito? Gusto ko po sabihin ito, things will start looking up when you start looking up. Okay? Sa madaling salita po, yung mga pangyayari, mga circumstances ay ayos. Okay? If we stop looking doon sa ating circumstances and start looking at God. Okay? Let me say that again. Things start looking up when I start looking up to God. Okay? Alam nyo, sa Bible, yung kataga na paulit-ulit na ginagamit over and over again na ginagamit itong kataga na to. Alam nyo ano? Lift up your eyes. Lift up your eyes. Binanggit po yan ng maraming beses sa kabuuan po ng Biblia. Okay? Na ang sinasabi lamang po dito, look up.
No? Ituon mo ang pananaw mo sa Diyos, wag sa iyong sarili, wag sa iyong problema, wag sa mga pangyayari sa buhay mo, but tumingin ka sa Diyos. Refocus. No? Look at Him. Yun po ang sinasabi sa Bible. Pag sinabing lift up your eyes, things will start looking up if we start looking up to God. Alam nyo, God said, no, lift up your eyes sa napakadaming mga famous people sa Bible. Halimbawa, kay Abraham, sinabi niya, kay Abraham, lift up your eyes. Kay Jacob, sinabi niya. Kay Moses, sinabi niya. Kay Isaiah, sinabi niya. Jesus said it sa kanyang mga tagasunod. Lift up your eyes. Lift up. Lift up. Tumingala ka lang sa kanya. Tumingin ka lang sa kanya. Now, when King David, nung siya ay tumingala, when he looked up, ganito po yung kanyang sinulat. Psalm 8. Okay? Basahin po natin. God, when I look up at the night sky and I see your handiwork, the moon and all the stars that you set in place, I ask, what are mortals that you should bother with us? And why should you care about mere humans? But you made us just a little lower than the angels, and you've given us glory and honor, and you put us in charge of everything you made. Lord, you are amazing. So, when we look up sa Diyos and we see kung gaano kalaki ang ating Panginoon, how big God is, alam nyo, natural lamang po na talagang liliit yung pagtingin natin sa ating pong mga problema. Hindi na po magiging malaki yung problema natin dahil ang nakikita natin ay yung malaking Diyos natin. Hindi na tayo magugulumihanan doon sa bigat o laki ng problema natin dahil if we compare them to our big God. Alam nyo, 700 years bago po ipanganak ng ating Panginoon Kristo. Bago mangyari yung unang Pasko, 700 years before, binanggit na po o meron ng prophecy patungkol po dito sa pangyayari na ito. Bago pa lang mangyari yung unang Kapaskuhan, binanggit na 700 years before. Ang propeta Isaias po ang nag-predict ng pagdating ng ating Panginoon Kristo dito sa lupa. Na tinuturo niya sa prophecy niya ito yung Mesiyas, no, na tagapagligtas natin, na pinili na para maging tagapagligtas natin, na siya ang ating tagapagligtas. Itong Messiah na ito sa kanyang prediction, siyang pinangakong tagapagligtas na kung saan ang tagapagligtas natin ay He will be both great and gentle. So dalawa. Great siya, makapangyarihan, malakas, no? At sa kabilang banda, gentle din siya. Na itong tagapagligtas natin ito, He will be both powerful and personal. Na mas malakas siya, strong enough to save us and to solve all our problems, but also, He is tender and loving. Sa Isaiah 40, ganito po yung mababasa po natin dito. Medyo mahaba po ito, pero babasahin ko po ng dahan-dahan, no? Para makita po natin. Sundan na lamang po ninyo. Wala po sa inyong mga outline yan, pero papakita po namin sa screen. Okay? Ganito po mababasa natin. Sabi, shout this news from the mountaintops. Tell everyone, your God is coming. Yes, the sovereign Lord is coming in all of His glorious power. But He will feed His flock like a tender shepherd and carry His lambs in His arms, holding them close to His heart. Naririnig niyo ba yung malambing siya? He will lead us gently, sabing ganon. But then, Isaiah, no, tinalakay naman niya ganyan, yung about God's gentleness. No?
Yung binanggit niya, yung God's gentleness. Ngayon, sasabihin naman niya yung greatness, yung enormous power niya. Verses 12 to 15. Ganito sinasabi. Verse 12. Who else has held the oceans in his hands? Who has measured up the heavens with his fingers? Who knows enough to be God's teacher or counselor? Has the Lord ever needed anyone's advice? Does he needed instructions about what is good or what is best? No, for all the nations of the world are nothing in comparison to him. They are but a drop in the bucket, mere dust on the scales. He picks up islands as though they had no weight at all. It is God who sits above the circle of the earth. No? Now, finally, si Isaiah ay naging personal. At ina-apply niya ngayon yung pagdating ng Mesias na tagapagligtas natin. Okay? Ina-apply niya sa buhay natin. Verses 26 hanggang 31. Ganito sabi. So look up in the heavens. Who created all the stars? He made each one after another, calling each by its name. And he counts each one to see that none are missing. Alam niyo ba kung gaano karami yung mga ang between sa buong universe? Bilang ng Panginoon po yan. Tuloy natin, 27. So how can you say that the Lord does not see your troubles? How can you say God doesn't care about what happens to me? Don't you know that the Lord is the Lord? He never grows tired or weary, and that He knows and understands everything. He gives strength to those who are tired and worn out. He offers power to the weak. Even young people become exhausted and want to give up. But those who put their hope in the Lord will find new strength. They will fly high on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will keep on walking without fainting. Hindi ko po alam kung ano pong problema ang kinakaharap po natin or ang daladala natin ngayong Kapaskuhan. Hindi ko alam kung anong kabigatan na inyong daladala. Hindi ko alam kung anong kalungkutan or takot or anxiety or confusion na nararamdaman ninyo maybe right now. Ito po yung alam ko. I know this. You need to look up instead of giving up. Don't give up. Look up. Kahit ano po ang kinakaharap natin right now. Gawin po natin ang ginawa po ni Maria, ni Jose, ng mga shepherd, ng mga pantas na lalaki. Makikita po natin ngayong umaga kung ano po yung naramdaman nila na overwhelmed sila. No, the very first Christmas. Alam niyo ba yan? No, yung pong ating mga iniidolo na mga characters of Christmas. No? Yung talagang gustong-gusto natin silang panoorin. Gustong-gusto natin alalahanin sila na sa ating isipan na parang ang sarap, na napaka-sweet nila, wala silang ka-stress nung pinanganak si Jesucristo. Pero ang layo po noon sa naiisip natin sa katotohanan na nangyari nung pinanganak po ang ating Panginoon Jesucristo. Hindi po sila nagkaroon ng Merry Christmas. The very first Christmas ay hindi po nagsimula ng Merry Christmas. The truth, ang lahat po ng kasali dito sa first Christmas ay stress out. Lahat po sila stress out. Kaya na-stress sila sa balita, na-stress sila, yung reaction nila ay hindi po positive. Ni isa sa kanila ay hindi positive ang kanilang reaction. But, tingnan po natin, reviewin po natin, okay? Paano ba nangyari itong mga unang tao na to nung Pasko? No? Anong naramdaman nila nung first Christmas?
Tingnan natin si Maria. First, how did Mary initially reacted doon sa balita na sinabi ng angel sa kanya na siya ang magiging ina o nanay ng anak ng Diyos? Sinabi po sa Bible that nung dinalaw siya ng angel, nagpakita sa kanya yung anghel at pinaliwanag kay Maria na kung ano mangyayari sa kanya, ang naisip lamang po ni Maria ay 1,000 katanungan. Hindi ko siya sisisihin. Kahit na siguro ibang tao, ganun din ang may experience nila, magiging reaction nila. Katanungan na, what? Bakit ako? Di ba? Parang mga apo ko lang pag niluso, ba't ako? Si Mary, ba't ako? How? Paano mangyayari to? Kailan? Where? Okay, saan? Paano? Hindi posibleng mangyayari to. Paano mangyayari to? Paano ko sasabihin sa aking fiancé? Ano sasabihin ko sa aking mga magulang, sa aking mga kaibigan? Sinong maniniwala sa akin? Actually, ang initial reaction po ni Mary ay normal. Parang tao lang talaga. Okay? If you're taking notes, kung na-download niyo po yung ating pong sermon notes, no, sa description itong video na ito, sulat po ninyo ito. Mary was confused and worried. Confused and worried. Maniwala po kayo kahit na sa inyo magpakita yung anghel at sabihin sa inyo yung sinabi kay Maria, marahil malilito rin kayo at mag-aalala kayo. Di po ba? Sa Luke chapter 1 verse 29, ito po yung binasa kanina ni Ate Sinya. Okay? Ang sabi ganon, confused and deeply disturbed. Mary tried to think of what the angel's word might possibly mean. Nalito siya. Nagulumihanan siya, nag-alala siya. Okay? Ang Greek word po na ginamit dito, doon sa salitang confused. Okay? Alam niyo ba na minsan lang yang ginamit, dyan lang sa talata na yan. Yung salita na ito, ang ibig sabihin, yung salitang confused, ang ibig sabihin nito ay perplexed. Talagang naguluhan siya. Anxious. Completely shaken. Troubled. Naguluhan, nag-alala, natakot, nalito. Ganun po ang naramdaman ni Maria. Hindi po niya naramdaman yung Merry Christmas. She felt confused and worried. Si Joseph. Ano naman kaya naramdaman ni Joseph? Paano, ano ang unang reaksyon ni Joseph dun sa balita? Well, sabi po sa Bible, na nung lumapit si Mary at in-explain niya sa kanyang fiancé na siya ay buntis, no? Pero ang kanyang dinadala ay hindi siya naging unfaithful kay Joseph, no? She was still a virgin na sinabi na in-explain niya kay Joseph na ang ama ng kanyang dinadala ay ang Diyos, na anak ng Diyos yung kanyang dala-dala. What do you think yung initial reaction ni Joseph? Well, normal po si Joseph. Huwag po natin kakalimutan, na-mention ko last Sunday ito, no? Na ito po mga tao na ito, mga normal po sila mga tao. Ang initial reaction niya ay Joseph was hurt and broken-hearted. Nasaktan at biguan, broken-hearted. Well, of course, people what? Maniniwala ka ba sa kwento ng fiancé mo pagka gano'n ng kwento sa'yo? Pakiramdam niya parang dinaya siya, naloko siya. Parang nagsinungaling ka sa akin. Naramdaman niya parang nagsinungaling sa kanya. Parang feeling niya, niloko mo ako. Dinaya mo ako. At nahiya pa siya. Isa po kasing malaking kahihiyan yon sa lipunan kapag ka nalaman na yung fiancé mo ay buntis. No? Na hindi ikaw yung ama. So nakaramdam po si Jose ng pinagtaksilan siya. Pakiramdam niya parang nagsinungaling sa kanya si Maria. No? Nagmukha, parang niloko siya. Pakiramdam niya, niloko siya. Pinahiya siya.
Hindi niya alam kung anong sasabihin niya sa kanyang mga kaibigan. Yung girlfriend ko, yung fiancé ko, buntis. No? Pero sabi niya, wala siyang naging relationship sa ibang tao. At sinasabi niya na ang Diyos ang ama ng kanyang daladala. Paano mangyayari kaya, no? Nasaktan po siya. He is deeply disappointed. No? At gusto niya nang hiwalayan si Mary. Divorce. Nagtata kayo, bakit divorce? Fiancé pa lang. Alam niyo, sa kultura po nila, kapag kayo ay mag-fiancé na, considered na po kayo na mag-asawa na rin. Kaya kailangan, para to break out yung wedding na yon, yung pagiging fiancé, kailangan mong i-divorce. Ganito po sabi sa Bible, Matthew 1:19. Joseph decided to break off the engagement quietly so as to not disgrace Mary publicly. Yun po yung naramdaman niya. Para kay Jose, ito pong lahat ng pangyayaring ito ay hindi ka panipaniwala. I mean, sino ang lolokohin ninyo? No? Na itong fiancé ko, sasabihin niya ganito? So, si Mary, confused and troubled, worried. Si Joseph, hurt and brokenhearted. They are not having a Merry Christmas. Okay? What about the shepherd? Shepherds. Ano po yung unang reaksyon nitong mga pastol na ito? Sabi po sa Bible, sinabi po exactly kung ano po naramdaman nitong mga shepherds na ito. Sa Luke chapter 2, verses 8 to 9, ganito po ang sinasabi. That night, there were shepherds out in the field nearby watching over their flocks. Suddenly, the night sky lit up. An angel of the Lord appeared, and God's bright glory blazed all around them, and they were, get this, terrified. Kung kayo po ay nagte-take notes, okay, sulat niyo po ito. The shepherds were scared to death. Takot na takot sila. Hindi sila masaya, hindi sila merry, hindi sila nagkakaroon ng Merry Christmas. They are scared to death. Takot na takot sila. By the way, ang Greek word po na ginamit dito ay phobeto. Dito po natin nakuha yung salitang phobia. Okay? Itong mga tao na to, nagpapanik sila. Punong-puno po sila ng takot. Talagang naghahanap sila ng lugar na mapagtataguan nila. No, talagang kinakabahan sila. Ang lakas ng kabog ng kanilang dibdib. No, talagang pinagpapawisan sila na maliliit. No, probably iba sa nila naghahanap na ng portalet para nasa labas sila. No? Naghahanap ng mapagka, alam niyo na, no? So, natatakot sila. In other words, itong mga shepherds na to, nung marinig nila yung mensahe, natakot sila. Hindi sila happy, hindi sila merry. What about the wise men? The last group, okay? Wise men. Itong sa kwento ng Christmas, sa Matthew 2, verse 1. Now, after Jesus was born, some wise men traveled a long way from the east and finally arrived in Jerusalem. Kaya po, nung itong mga wise men na ito ay nakarating na finally doon sa Jerusalem na lahat ng convoy nila, naka-convoy sila, nakarating doon sa destination nila na Jerusalem. Pero let me remind you, okay? Kung sino ba itong mga pantas na lalaki na ito? They were likely mga royal advisors. Mga scholars sila from Babylon na, alam niyo ba yung Babylon noon ay Iraq ngayon? Or from Persia na ang pangalan naman ng Persia ngayon ay Iran.
So, they were scientists, no? Na talagang, nung panahon nila, mga scientists sila, and they were best educated people. Mahusay sila, matalino sila. Ang tawag sila mga magi. They were highly educated people. At they served yung royal courts. At mayaman sila, wealthy. Okay? And kabaliktaran po sila ng mga shepherds. Mga shepherds, mahirap lang sila eh. At medyo mabaho pa yung mga shepherd. Pero itong mga tao na to, itong mga mama na ito, they are astronomers. Pinag-aralan nila yung mga bituin. Pinag-aralan nila yung mga literature, yung language, mathematics, history. Hindi sila hari. Okay? No, mali yung kinakanta natin, We Three Kings. No, hindi sila hari. First, hindi sinabi din sa Bible na tatlo sila. At sinabi lamang ay tatlo yung regalo. In-assume na tatlo yung dumalaw. So we don't know na tatlo sila marahil dahil kung convoy sila, no, syempre kung mga mayaman yan, meron mga PA yung mga yan, no, meron sila mga assistant yan, no. So they could be 10 marahil na nagbibiyahe noon, and they certainly hindi sila hari, nabanggit ko na kanina yan, hindi sila mga hari. They serve the king, pero hindi sila hari. They serve the emperor bilang advisor. At sa Bible, no, kung titingnan po natin, the book of Daniel, sinasabi po na si Daniel ay trained siya bilang magi. So si Daniel ay isa pong magi. No? Pero gaano katagal kaya itong mga tao na ito, itong mga mama na ito, itong mga wise men na ito, gaano katagal bago sila makarating ng Jerusalem? So, hindi natin alam kung sila ay taga-Iraq or taga-Iran. Hindi natin alam yan. Hindi sinabi sa Bible. So, from the east, sabi lamang. Okay? Well, if you go straight across the desert, kung tatawirin mo yung desierto, hindi naman pwede. Dahil desierto yun eh. Okay? Mahirap yun. 1,300 kilometers ang babaybayin mo. Pero, kung dadaanan mo yung trade route, daanan ng mga nagtitinda, okay? 2,000 kilometers ang biyahe mo. Ang punto po ay ito. Okay? Ang gusto kong ipunto po sa atin, itong mga lalaki na ito, na nagtatravel sila by camels sa disyerto, at least 2 to 3 months, ay hindi po madaling biyahe po ito. No? Hindi po ito parang nakasakay ka sa Fortuner mo, o naka-aeroplano ka. No? Hindi. Sakay sila ng kamelyo. 2 to 3 months. At mostly desert ang dinadaanan nila. Foreign countries, dangerous yung pinagdadaanan nila. Maraming mga tulisan, maraming mga magnanakaw, mainit, no? Pawisan na sila, pagod na sila. So how do you think itong mga wise men na to ang naramdaman nila nung narating na nila itong Jerusalem na to, itong Bethlehem na ito? They likely, sulat niyo po ito sa inyo po ng sermon notes. The wise men were exhausted. Pagod sila. Pagod sila. Exhausted sila. Sigurado naman yan, di ba? No doubt about it. Na marahil sa kanilang pagbibiyahe na to, sa mahabang biyahe nila, itong 2 to 3 months na pagbibiyahe nila, probably nag-uusap sila o sinasabi nila sa kanilang sarili, is this worth it? Bakit ba tayo nahihirapan ng ganito? Sulit ba to? Sino makikita natin ba di talaga dito? Balik na lang kaya tayo. Maybe we should give up na lang. Maybe balik na lang tayo. Tama na itong pagbibiyahe na doon. Ang hirap-hirap, ang tagal-tagal, ang layo-layo, na wala naman tayong garantiya. Ano mapapala natin dito? So, reviewin po natin. Okay? Ito po mga characters natin nung unang Pasko. Nagkaroon ba sila ng Merry Christmas? No? Si Mary, si Joseph, yung shepherd, at itong mga wise men. They were confused and worried. Diba? Nasaktan sila, hurt and broken-hearted. Natakot sila. Diba?
at exhausted sila. The bottom line ay ito. At one point, every one of the characters of Christmas story, they felt like giving up. Gusto na nilang sumuko. Have you ever felt like that? Ngayon po pandemic Christmas na ito. I'm sure you have. 2020 years later, kayo na nanonood nitong broadcast na ito, I'm pretty sure na nakakaramdam tayo ng isa sa mga damdamin na ito. Ngayong Christmas number 2020. Alam nyo, ito pong mga nakaraan taon has been, itong taon na to, ang pinakamahirap na panahon, confusing years, kumpara sa ibang taon. Okay? Nandito na yung pandemic na pinakaharap natin. Pero naranasan din natin yung mga natural disaster. Early part up ng 2020, yung wildfire sa Australia. Nalala niyo po ba yan? Yung pagputok ng Taal Volcano. Nabigay pa tayo ng relief doon. Yung mga super bagyo na pinagdaanan natin. Yung nakaraan si Ulysses. Sa Amerika, yung California wildfire, nandyan din. Nakita po natin yung mga kumpanya, malalaking kumpanya, nagsarahan dahil sa pagkalugi. Itong Christmas na ito, you may be feeling confused, worried, hurt, brokenhearted. Maybe pagod ka na. For personal reason, marahil you are exhausted. What does this Christmas story have to say to you? Ano ba ang sinasabi nitong kwento na ito sa atin? Ito po ang susi. Para po less confusing and more clarity yung ma-experience po natin, less stress and more peace. Ang susi sa pagharap po natin ng hurt, brokenheartedness, no? Yung takot, palitan natin with confidence, at yung pagod natin, mapalitan ng lakas. Ano ang susi? What do these people did nung gusto na nilang sumuko, when they feel giving up? Look up. Ganito po ang ginawa nila. They look up. The very first Christmas, every one of this character, they look up to God. Sulat niyo po ito. When their focus change, their feelings change. Nung nabago na yung kanilang pananaw, nagbago yung kanilang naramdaman, feelings. When I look up, things will start looking up. Okay? Kay Mary, everything changed para kay Mary when she focused on God's promises. Nung una, hindi nakapokus si Mary sa pangako ng Diyos. No? Nakapokus siya doon sa unplanned pregnancy. No? Nakapokus siya doon sa imposibleng sitwasyon na kakaharapin niya. Marahil yung nakapokus siya na ichichismis siya ng mga kapitbahay niya. Or most likely, nakapokus siya kung paano siya i-reject ng kanyang fiancé o ng kanyang sariling pamilya. Ang kay mga kaibigan niya, ano sasabihin ng mga kaibigan, doon siya naka-focus, marahil unfriend na siya, iba-block na siya sa kanyang social media o sa kanyang community. Doon siya naka-focus.
No? Yung kanyang mga plano sa pagpapakasal niya ay talagang natapon na lamang bigla sa basurahan. Hindi siya nakapokus sa Diyos. Nakapokus siya sa lahat ng mga bad news. Then, Mary look up at tinuon niya yung kanyang pananaw, yung kanyang focus sa Diyos. Especially sa mga pangako ng Diyos. At nung ginawa niya ito, she began to believe. Nagsimula na niyang makita yung malaking plano ng Diyos na mas mainam pa kaysa sarili niyang plano. She began to see that hindi pa pala ito yung katapusan ng kwento. But actually, ito pa ipasimula pa lamang ng greater story na ginagawa ng Diyos na kung saan si Maria ay bahagi dito sa kwento na ito. Sabi po sa Bible, sa Luke chapter 1, verse 37-38, gustong-gusto ko po ito sa message paraphrase. And the angel told Mary, "Nothing you see is impossible with God." And Mary said, "Yes, I see it all now." Nagbago yung focus niya. Okay? I see it all now, sabi ni Mary. Nakikita niya na ngayon in a different perspective. Tuloy po natin. I am the Lord's maid, ready to serve. Let it be with me just as you say. Sabi niya, I am ready to serve. Handa na akong maglingkod, sabi niya. Nung binago ni Mary yung kanyang focus, nagbago yung kanyang nararamdaman. At yung feeling niya na nagbago mula doon sa confused to celebration. In Luke chapter 1 verse 46, nanalangin po siya ng kamanghamanghang panalangin ng thanksgiving na kung saan na hindi bad news kung hindi punong-puno po ng scripture of good news. Obviously, memorize po ni Mary yung Old Testament. Mary was a woman of the Word of God. At nag-focus po siya hindi sa sitwasyon niya kundi sa mga pangako ng Diyos. Luke chapter 1 verse 48. Ito po yung bahagi ng prayer po ni Mary. Again, sa message paraphrase po. God took one good look at me and look what happened. I am the most fortunate woman on earth. What God has done for me will never be forgotten. Yung po ba, pagbabago sa attitude? Of course. Di po ba? Nagbago yung focus kasi niya. And by the way, Mary's changed attitude, turned around, maging yung mga tao sa paligid niya, nagbago din yung attitude. Luke chapter 1 verse 58. Her neighbors and her relatives, seeing that God had overwhelmed her with mercy, celebrated with her. Di ba? Nakakahawa po tayo sa ibang tao kahit na hindi man nanampalataya kapag tayo nakapokus sa Diyos, nakapokus tayo sa mga pangako niya. Even other people will celebrate with us. Okay? Mula sa pagiging confused, nalilito, ngayon, celebration. What about si Joseph? Lahat po ay nagbago kay Joseph nung binago niya yung kanyang focus. When he looked up and he stopped focusing doon yung sakit yung heartache niya, no? And started focusing on God's plan. Write this down. Everything changes for Joseph when he focused on God's plan. Hindi plano niya. God's plan. Joseph, of course, naturally, nasaktan siya. He felt brokenhearted. Dahil nagpo-focus siya doon sa kanyang damdamin. Dahil dinaya siya. Naloko siya.
He's focusing doon sa kahihiyan na dala-dala ni Mary. He couldn't see any other solution except yung makipag-break na, i-break na yung engagement. Maybe you are in that situation na wala ka na nakikita pag ibang kaparaanan, kundi lumayo na lang, hiwalay na lang. But Joseph's plan, nagbago. Biglang nagbago nung binago niya yung kanyang focus. Sa isang panaginip, siya ay tumingala at nakita niya yung anghel na nagpahayag ng plano ng Diyos sa kanya. Matthew chapter 1 verse 20. Let's read this verse. As Joseph lay on his bed considering what he might do, he fell into a dream and saw an angel standing beside him. He looked up. Joseph, son of David, the angel said, don't hesitate to take Mary as your wife, for the child within her really has been conceived by the Holy Spirit. No, nagbago po yung focus niya. Mula sa sarili niyang plano sa plano ng Diyos. Huwag kang matao. Sige, pakasalan mo yan. Totoo ang sinasabi ni Mary. Okay? So nagbago po yung kanyang focus. Hindi na yung plano niya, kundi yung plano ng Diyos sa kanya. Shepherd. Yung mga shepherd. Okay? Everything changes for the shepherd when they look up. Nung gabi ding yon, sabi ganon, mga pastol, mga shepherds, no? Ito mga shepherd na to, nakapokus lang sila sa pag-protect ng kanilang mga alagang tupa mula sa mga masasamang hayop na maaring kumain ng kanilang mga alaga. Doon sila nakapokus. Okay? At nandoon sila kasama ng kanilang mga tupa, no? Na natutulog kasama ng mga tupa doon sa burol na yun, no? So wala sila sa hotel, wala sila sa motel. Doon lang sila nakapokus. They are focusing on protecting yung kanilang mga tupa. Nung dumating yung angel at nagkaroon ng bonggang light show, no, nakita nila sa alapa, sa sky, yung maliwanag na light show, natakot sila. Ngunit napakalma po sila nung marinig nila yung mensahe ng anghel, do not be afraid. By the way, ang mensahe din po ng angel kay Mary at saka kay Joseph, do not be afraid. Marahil yun din ang mensahe niya sa atin ngayong Pasko. Do not be afraid. Do not be afraid. Okay? Luke chapter 2 verse 10 hanggang 13. The angel said to the shepherd, do not be afraid, for I bring you good news of great joy, which will be for all people. Hindi lang para sa Kristiyano. For all people. Sabi nga nun, today, in the town of David, a Savior has been born for you. He is Christ the Lord. And this is what you are looking for. You will find a baby wrapped in a cloth and lying in a manger. Then a very large group of angels from heaven joined the first angel, praising God and singing, glory to God in the highest and peace on earth to all whom God favors. Isa pong napakalaking konsyerto, talaga, na nag-awitan pa, meron pang mga pailaw-ilaw dyan, no? Bongga talaga ang celebration. And then next, sabi nga sa Luke chapter 2 verse 15 hanggang 16. Ito po yung maganda. Then the shepherds said to each other, Let's go to Bethlehem and see for ourselves this wonderful thing that has happened, which the Lord has told us about. So they ran to the village. Hindi sila naglakad, no? Hindi sila pa-stroll-stroll lang. They ran.
found Mary and Joseph, and there was the baby lying in the manger. Pakinggan niyo po ito. Hindi na po sila natatakot. Hindi sila takot. Hindi matapang na sila, courageous na sila. They boldly start telling other people dun sa good news na narinig nila. Nagbago po yung ugali nila mula sa takot na takot. Ngayon, matapang na sila na pinapahayag nila ang balita na narinig nila. Chapter 2, verse 17, at saka verse 20. After they, the shepherd, had seen Jesus, they spread the word to everyone about this child. Ang tapang na nila. And then, the shepherds went back to their fields and flocks, singing and praising God for what the angels had told them, and because they had seen the child. Dahil nakita nila yung sanggol na yon, yung child na yon, yung focus nila ay nagbago yung attitude nila. Nagsimula silang nagpapanik na ngayon punong-puno ng tapang, boldness. Gusto ba natin yun sa buhay natin? Ano man ang kinakatakot ninyo, mag-focus tayo kay Jesus. Hindi natin alam kung hanggang kailan itong pandemic na ito, itong COVID-19 na ito. At kailangan natin ng tapang. Kailangan natin ng tapang nagmumula sa Panginoon. Finally, wise men. The wise men. Sulat niyo po ito. Everything changes for the wise men when they met Jesus. They met Jesus. Of course. Now, ito po, mga wise men na ito, noon pa lang nakatingala na sila. They were looking up. Nakatingala na sila doon sa between. On the first place, kaya nila nalaman ito, nakatingala sila, tinitingnan nila itong mga between na ito. So, yung kanilang buong pagbibiyahe for several months, nakatingala sila, tinitingnan itong between na ito. It was started when the journey, nakita nila yung between na yon. Kung di sila nakatingala, hindi nila malalaman na may pinanganak. Na-miss nila itong event na ito. Kaya itong between na ito ang nagdala sa kanila doon sa Jerusalem and nagdala doon sa Jerusalem para makilala nila si Herodes. Na sinabi ng mga scholars ni Herodes na doon sa Bethlehem, the little town of Bethlehem, doon ipinanganak. Kaya in Matthew chapter 2 verse 9 and 10, ganito pa mababasa natin. After leaving King Herod, then the stars appeared to them again, guiding them to Bethlehem. So they were looking up. It went ahead of them, and it stopped over the place where the child was. When they saw the star, they were filled with joy. Nagbago yung attitude. And when they entered the house, they saw the child with his mother Mary. So they bowed down, and they worshiped him, and they opened their treasure chests, and they gave him gifts of gold, frankincense, and myrrh. Wala na po akong time para explain ko po kung anong kahulugan itong mga regalo na ito. Pero bawat regalo po ay simbolo kung ano yung si Hesus Kristo, kung anong gagawin ni Hesus Kristo sa kanyang buhay, kamatayan, at resurrection. Now, ito po yung gusto kong ipunto dito po sa kwento na ito. Lahat ng pagod nila, lahat ng patig, no, yung exhaustion, na ilang buwan sila nagbiyahe, lahat ng mga sakit ng balakang nila, siguro masakit na yung puwet nila ng pagkakaupo sa camel, no, for months, going across doon sa desyerto. Ang lahat ng ito ay napanaw lahat, nawala lahat, nung sandaling nakita nila, nakilala nila ang Panginoon Hesus Kristo personally. Tanungin ko po kayo, paano yung malalaman
na kilala nyo na si Hesus Kristo. Hindi yung knowing about Him, no? But actually know Him. Diba? Some of you watching online right now, kilala niyo ako. Pero iba yung pagkakilala sa akin ni Jaja na aking anak. Di ba? You know about me, but some of you, you don't actually know me. Kay God, ganun din. We know about God, but do you actually know God? Do you have a relationship sa Kanya? Paano yung malalaman na you have a personal relationship with Jesus Christ? Sabihin ko po sa inyo, you act and react the same 4 ways na ginawa nitong wise man na ito. If you really met Jesus Christ personally, first, wala sa outline ninyo, you feel humbled by His presence. Yuyuko ka, sasamba ka sa Kanya, magpapakumbaba ka, no? Mawawala na yung ego mo, yung yabang mo, yung self-importance mo, magpapakumbaba ka. Second, you express your gratitude and your love sa Kanya. Ang tawag po dito, worship. They bow down in worship. Malaking salita yung worship no? Ibig sabihin lamang po ng worship, expressing my love to God. Pangatlo, you open up to Him everything you hold so dear. Ito yung treasure chest mo. Binuksan nila yung kanilang treasure chest. Ano ba nasa treasure chest mo? Nasa baul mo? Ano ba yan? Ano ba yung bang tinatago mo dyan? Pakatago-tago mo. You open up to Christ. You open up to Christ. And fourth, you want to give Him the best of everything you've got. Bigay mo yung the best. Hindi yung napipilitan ka lang. Hindi yung parang out of duty. Or nag-guilty ka lang. Not out of pressure. But out of gratitude and love. Bilas natin nababasa, Jesus is the reason for this season. Tama nga naman. Diba? Siya ang dahilan ng season na ito, Christmas season na ito. Pero let me say this. You are also the reason for this season. Kaya po mayroong Pasko. Dahil binigay ng Diyos para sa inyo ang kanyang buhay. Binigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak para sa inyo. You are the reason. God loves you and has a wonderful plan for your life. Binigyan kanya ng Christmas gift. Ano bang Christmas gift na ino-offer sa inyo ni Jesus Christ? Okay? Let's read this verse. Jesus said, if you are tired and carrying heavy load, and you feel like giving up, come to me, and I will give you rest. Yoke up with me and let me teach you how to really live, for I am gentle and humble, and you'll find your soul refreshed and recovered. Living connected to me is far easier, and my strength in you will lighten the burdens you carry. Yun po ang gustong gawin ng Panginoon sa inyo. Just come to Him. Come to Him. Tanggapin mo yung kapahingahan. Tanggapin mo yung buhay na binibigay niya. Sa Luke chapter 2 verse 11, today, a Savior has been born for you.
na pinanganak po siya para sa inyo. Tinanggap na ba natin itong regalo na ito? If you want to receive itong gift na ito, wherever you are, I want to pray for you. I want to close this time in praying. I want to pray for you. Na huwag na natin palipasin pa itong Pasko na ito, tanggapin na natin itong regalo na ito. Mag-focus tayo sa Kanya. Tumingin tayo sa Kanya. At babaguhin niya anuman yung takot, worry, pagod na nararanasan natin. Papalitan niya ng kapayapaan, kagalakan. If you want to receive this gift, just pray along with me, wherever you are. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po. Salamat po sa pagkakataon na ito na kami muling makalapit sa inyo. Panginoon, kahit hindi ko pa masyado naiintindihan, gusto kitang tanggapin. Gusto kong tanggapin itong regalo na ito. Nananampalataya ako, Panginoon, nagtitiwala ako sa mga sinabi mo. Gusto kong tanggapin itong regalo na ito. Binibigay ko ang aking buhay sa inyo. Nabibigatan na ako, natatakot na ako, nag-aalala na ako, pagod na ako. Pero Panginoon, gusto kong lumapit sa inyo. Natanggap kita bilang tagapagligtas ng aking buhay. Salamat, pinanganak ka noong unang Pasko. And 33 years later, namatay ka para sa aking mga kasalanan. Lord, tinatanggap ko itong regalo na ito. Salamat po. Na kapag tinanggap kita, ilalagay mo ang aking pangalan dyan sa aklat ng buhay. Father God, I receive you. Tinatanggap kita. I want to look to you. Nagtitiwala ako sa iyo, Panginoon. Father, I pray sa lahat po na naaabot ng broadcast na ito, na kung sila man ay nagugulumihanan, sila ay nag-worry, Panginoon, palitan mo po ng kapayapaan. Kung sila man ay nasaktan, broken-hearted, Father God, palitan mo ng pagmamahal mo. Bring healing to them. If they are afraid, Lord, bigyan mo sila ng boldness. Kung napapagod na, Panginoon, sa inyo nagagaling ang kapahingahan. Panginoon, nakapokus kami sa iyo. Titingin kami sa inyo. We will focus on you. We will lift up our eyes to you, trusting you. Maraming salamat po. Once more, Lord, I am praying right now sa lahat po na naaabot nitong broadcast na ito, na ikaw ang magbuhos ng pagpapala sa kanila. Sa pamagitan po ng inyong lingkod, naway dumaloy ang pagpapala hanggang maranasan po nila wherever they are. Naway sumainyong lahat ang pagpapala ng Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang pakikisama ng Espiritu Santo mula ngayon, magpakailanman. Amen. Amen. There is love.